pag-ibig, kinabukas, sisigla para kay bayan. Sigaw ng tapang, diniling ng masi sa akin sumayaw. Pinilang ng babago, yung atin ang tanim sa trabaho. Pero suot ka, alaman na yan, liyong ako'y nakatabatay sa hindi mapapatay. Kinabukas, sa ito din na mapapatay. Nabitisig sa akin sa trabaho, para sa pagkilo sa puso ng akin. Halay na pag-ibig sa araw ng pag-asa. Solidarity, ang sagot sa pagmamahal. Sa tunay na sinasabi tayo. Sa piling pagkakasan, puso ng puso. Wow, thank you so much. That is our theme song on Damo del Sur. PDP. Thank you so much. Wow. Nidaghan galit ang dancers ni Apil Pagil si Atty. Torion and Dr. Mata. Wow. Enjoy ka, ano? Tumingani nga ito ang samahan sa Davao del Sur. Ligon kayo ta. Tana! Yes. Woo! Thank you so much, guys. And before we go on, Sabi ko sa kanya, dito ka na sa Davao, kaya kailangan natin dito sa Davao del Sur. Kailangan third force dapat sa Davao del Sur na maka-Duterte na PDP laban. Di ba? Tama? Sabi ko kung saon, Duterte hapon, klaro yun, no? Ako akong pagyukbo sa ako ang kauban sa kumpanya kanang atong bagulang na human. Nga dao ginunta, senador ginunta ni ron ato ang Dr. Richard Mata, no? Yan yun. Si Mayor Baste, I'm hoping moabot yun rong hapon o si Senator Bato de la Rosa, nagsaad sila sa ako nga mag-anhi. I'm hoping kay si Senator Bato, ganina unta, pero iyang asawa, na hospital sa atuan sa niya sa Davao, but he promised to me that he will be here this afternoon because he understands that it is one of his obligation also, being a son of Davao del Sur, to strengthen PDP in our own backyard. Di ba, no? That is our moral obligation. Mauna nga, isa sa rason nga nung nangusog yung ko maorganisa ang PDP laban dire. Tungod kay mao man ni ang partido yun ni Tatay Digong, no? Mao ni ang pinalangga nga partido ni Tatay Digong. Unya lain kayo tan-awon nga mo mamayagpag sa ubang dapit. Unya diri sa ihang gieskwelahan diri bayan ng eskwela sa school sa tatay, di ba? Espada at diri sa Digos o diri siyang gradual. Unya why PDP laban dinhi, no? So, I make the point, I consider it as my moral obligation as the legal counsel of PDP Laban to really strengthen PDP Laban in Davao del Sur. You know, Davao del Sur is the mother province of Davao City. And as a matter of fact, administratively, ang Davao City is still under Davao del Sur. Di ba? Anak lang ang Davao City sa Davao del Sur. Yes. No? This is the mother province. So, kinahanglan nga mamayagpag ang partido ni Tatay Digong diri sa Davao del Sur. And since na ako sa PDP, i-organisa nato ning mga leaders nga nakita ninyo diri, wa gid taon na sila ibayad. Yan naman. Kaya ang PDP, wa gyud ikabayad pud. Hindi ang partido nga motindog nga dili magpaabot nga hatagan sa politiko. Kay katong naa dinhi karong hapon nga naga-expect nga matagaan mong kwarta, panguli na lang mo. Kay kini gugma gini sa ato ang nasod. Gugma ni sa atong mga nasod. Prinsipyado kita, kinahanglan kita tindog para sa atong nasod kay nagkayamukat na. Gani, grasya siguro ni Allah subhanahu wa ta'ala na pildi ko sa Davao del Sur. I think you know that, no? Well, I presented myself to the people in 2022. I crafted a very unique political program platform, no? Nawain nyo na dunggan sa uban. Pero doon na day rason yan to. Doon ay rason yan to
tungkol kay nag-concentrate ko sa akong pagtudlo, isip lotin, nag-concentrate ko sa akong pagpangabugado, bisan dayong taga-bukid ka, kung imong in-English sakto, sakto po ni mo ang pangrason, maminaw po di ay ang mga taga-Manila ni mo. No? So, grasya to. So, karon ang problema lang po na ako, kay nanay mga isyo, saan na si Bubit? Si Bubit pagawain. No? But it is a grace from Allah subhanahu wa ta'ala that people whom we trust very much also trust the son of Bansalan, Davao del Sur. O napasalamatan ako mga taga-Bansalan, yan rin. Ako ang kababata, gadahan nila dire. No, wami nagsapot na nila. No? But I think they understand the nature and purpose why we are doing this. We are doing this. Hello? We are doing this not for money. We cannot promise you money here. But if you love your country, kung nahigugma mo sa inyuhang nasod, kay mo lang ning nasod, gihatag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwa. Moadto mo Amerika, second class citizen gihapon mo sa pag-bright kay mo. Ato mo Canada, sige ka og limpios lubot sa inyuhang pasyente, second class citizen gihapon mo. This is the Republic of the Philippines, gifted to you by Allah subhanahu wa ta'ala. We have the moral obligation and responsibility to make this country great again. Woo! And that is why I urge you to love our country, to go back to the lessons taught to us by our parents. Why are we born here? Why are we given the chance to be in this world? And that is why the first purpose of our existence here is to worship the one and only Allah subhanahu wa ta'ala. And that is why the first principle upon which PDP Laban is founded upon is theism, right? Believe in one God. In Islam, we call it what? We call it as unsa man ay ang naami purpose naami gitawag kana the concept of tawhid. Tawhid, one God, theism. All Abrahamic religions, you be a Jewish, Christian, or Islam, we all worship one God, and that is the very foundation upon which PDP Laban is founded upon. We believe in a supreme being. We believe that Allah subhanahu wa ta'ala is the master of the universe, the most powerful, the most beneficent, the most merciful. You be a Catholic, a Protestant, if you are an atheist, you have no reason to be here except to believe again that there is a supreme being who controls each and every one of us, who has a qadar that you have to follow and respect. That is what we believe in. Second principle. Bala ninyo, dali kayo inumtumani. The is see. Kung magtudlo mi sa ang mga estudyante, we always use kanang mga abbreviations ba? The, T-H-E-S-C, H, humanism. I think this great guy, I was stunned by his brilliance a while ago. I would have discussed the leadership, public service, and governance aspect of the lecture, but he was so good at it that I will no longer deal on it. Ang akuha lang is to remind us, mangutana mo, dito mi sa seminar ni PDP Laban, unsa may inyong nakatunan, unsa may mga prinsipyo, hinumduman nato, isa puso nato ang mga prinsipyo. What is H? Humanism. We believe in humanity. We believe that man, in its essence, is the most important principle, second only to the concept of Tawhid. Meaning, we must give primacy to the interest of man, to the interest in the advancement of the interest of our fellow men. Not only for ourselves, but likewise for our fellow men. Tao muna, bago ang iba. And then E, enlightened nationalism. I heard from Mr. Lanzo a while ago, he emphasized the word enlightened.
Why? Because it has to be enlightened. Love for a country. Ang atuang mga anak karon, ganahan na kay TikTok, ganahan na kay Facebook, ganahan na kay sila ma-identify sa Amerika. Pag anto na nila dito sa Amerika, second class citizen na sila. No? Oh, makakampong sa Facebook, mag-drive-drive o kutsi, in town, pinairan na niya yung utang dito. Pautan na, ayaw katik-atik. Tanan na dito sa Amerika, they are having second mortgage, third mortgage on their houses. Ayaw kay magpuan na para Facebook ra na. Ha? This is the country given to us by Allah subhanahu wa ta'ala. Kalipay sa imo mga igsuon, mga paryente ko sa Amerika. Pero sila dito karon, they're on the brink of what? Breakdown. As a matter of fact, ilang budget karon? Wala na approve. Wala na approve. Kung kay away ang Democrats ug ang Republicans. They are now in a budget impasse. Believe mo sila nga okay, they may be more, what's you call this, advanced than us. But this is our country. We have to learn to love our country. This is the only country given to us by the Lord Almighty. And that is why when you say enlightened, enlightened in the sense that you believe in that and you really feel that this is the soil given to us by Allah subhanahu wa ta'ala. And we should do anything and everything to defend it against the most corrupt, the most, the most naging mga batasan ng mga politiko. This is the only chance by which we can again revive the love for our country, not only in words, but in action. That is why enlightened nationalism, PHE, shared prosperity. I always teach my students in JMC Law School. We founded it in 2016. Nobody believed in us. But then again, when we fielded our bar examinees, they were shocked. Why? Because out of 26 bar examinees, first time in national history, 26 passed, 100%. You know why? Because I instill in the minds of my students not competition, collaboration. Collaboration. Because I always implant in their minds, in their medulla oblongata, and in their cerebellum and cerebrum, that you only live in this world but once. Your classmates will be your allies. And in this murky world, the reality is when you defend cases, you need allies. You need friends. So therefore, do not treat your classmates as your competitions. Treat them as your collaborators. Because at the end of the day, if you look at the great politicians, the sharks and the crocodiles now in our country, they collaborate. Dito sa taas, nagsabot-sabot na sila, tawag-tawag nila kung milyonis, kasabot na sila tanan. They collaborate also. Nag-collaborate, nasabot-sabot sila dito. Tawag yung investigasyon Senado, pati ato ang chairman, abot na gani dito, gani Carnuales, undamon tayo. Collaboration po sila. Kung nag-collaborate itong mga kawatan, ang maalis, mag-collaborate po ta. Na'y maayo. Okay? Because success is best realized and experienced when it is shared. Yeah? When it is shared. Kung ikaw successful kayo, kung mo share ka, malipay ka, uban po, nalipay tungod kay ni succeed ka, that is the best experience that we can have when success is shared. And that is why prosperity to PDP Laban must likewise be shared. Opportunities must be given to all. Not to some, but to all. Ang mga anak sa mga mag-uuma dapat maka-eskwela. Mauna ang PDP Laban, mauna ang atuang ginaaway. Dili lang ang oportunidad para lang sa uban. Tanawa ang mga senador, ang mga apelido, sila rin kapuntanan. Ano ba, sila rin may mga dato, sila rin may afford. Kita po,
basta sikat, ading tugutan nila, di ba? Oh. But we have to realize that prosperity must be shared. Tagaan nato sa tanan. A real leader gives opportunities to all of his people. Not to some, but to all. That is why shared prosperity. And that is why it does not only mean economics, it also means intellect. Ganun musalig man sila kakurni ko yung pansalan, no? Hasmin Street, pansalan ka mo dun, so dula-dula alam yung Julian sa kong classmate na adihag sa likod. But because we believe in shared prosperity. When you are brilliant, then you shine. Because nobody can stop your brilliance. Even if a brilliant guy is put in a pond, his brilliance will always shine. Right? And that is why PDP Laban believes in shared prosperity. And the last principle, what is that? The SC. Sama na? C. Oh. Unsa man tong C? Consultative and participatory democracy. Consultation is the foundation of participatory democracy. When you're a leader, you do not dictate as to what will be the decision of the people. Do not assume. Like for example, sa impeachment ni Inday Sara. Oh. Kung ikaw tinuod, tarong ka na leader, magkonsulta ka sa imuhang mga tao. Kung sa mga bumoto ta, ato ang ipa-impeach si Inday Sara, dili. Kaya kung imuhang mga naon-naon, kwarta lang, adritso ka pirma, Do you have leaders like that here in Davao del Sur who think as to what is the best interest of Davao del Sur? Unfortunately, murag kulang pagamay talihan. Why? Di pagod sila PDP Laban. Kaya kung PDP Laban sila, magkonsulta siya sa tao kung sa may atong desisyon ani. Dili kay ikaw rin yung desisyon kay para na kay 150 million, tinunto na. Amigo nato na, musulti kita, tinunto na yung muhabay. Gano'n man, ipamunod rin sa Davao del Sur, na kami ni-approve na ma-impeach Inday Sara. May lang makakita kang na isa gatos, tama ba to? Kaya kung man ito mga Duterte mo ipa-impeach, pagkaimo-imo pagkagrason, so that she can defend herself in the Senate. Bug-but ni Murag. Why? It is really important for you to ask. Be humble. Kung sa may atong bahato na niya, may impeachment doon eh. Ato ta, bulong-bulong ta eh. Kung sa may inyong naasin yung una-una. That is consultative democracy. Democratic centralism. You have to secure the consent of the people because that is the foundation upon which democracy is founded upon. You ask John Locke, Jean-Jacques Rousseau, they all say consent of the governed. Leaders are there because they are the choice of the people and they consulted the people insofar as policies are concerned and they implement that policies pursuant to an honest-to-goodness consultation. If you are a leader, mudritso lang ang desisyon, di ka konsulta, diktador ka. Imuharang interes imuhang ginahunak-hunak. Sa PDP Laban, dili na pwede. Do we have an understanding? Yes. Pasensya na, tungod kay ako, musulti ko. Kaya abogado mo ko. Kumusulti ko, madlo ko. Nurse na lang ko. So kung nakakalakali na igo, diha, pasensya ta. Total, nakakwarta naman ka, kuha. Diba? That is a leader. We should likewise find that leader nationally. We should likewise find that leader locally. And PDP Laban should be there to stand up and look for those leaders nga naga-promote aning 5 kami principles sa PDP Laban. Naabang tapo'y party platform na gulo ni kabuok.
Pero di na lang napo ninyo i-explain. Kaya nga naman, pwede man din siya ma-access sa atuang Google. Di ba? AI. Party platform, fight against corruption, eradication of poverty, napulo ni siya tanan. Dapat kita doon na tayo obligasyon nga kung PDP laban na ka, dapat imuhang supuon ang korupsyon. Dapat muhimo kag mga lakang nga maundang ni mga grabing kapobrehon. At tukuin taon sa kanang kung ano sa kadaghang kaso ba? Adto mo ko sa mong farm dito sa Matanaw. Layo kayo dito sa Bagtal. Kauban na itong mga natibo nito. Saan? Saka po ko nito sa bukid sa Bansalan. Dito ni mo makita ang stark difference sa tao. Nasamtang atong mag-uuma, maproblema yung tao kung sa ilahang sudanon, pagkapanihapon o pamahaw. Ang atong mga politiko dito sa Kongreso, pastilan, wato ko sa ilahang kantin o tinaghan ng pagkaon. Nindot yung mga sakyan na ng mga buang, miyaki, wa, yung ipaghimo para sa katauhan. I think it is high time for Davao del Sur to stand up through PDP laban. Let us be one. Fight for Tatay Digong. Ngayon taon tungod sa tuwa, gipriso na. Tuwa na dito sa ICC. Kinsa may ihang gisaligan dito sa Pilipinas para moaway sa iya. Tagabansalan ba ya, Davao del Sur? Pending na mo ang kaso dito sa Supreme Court. Apil po na ito ang senador, si Senator Bato, siya na po isunod ko nung dakpon, kinsa po niyang gisaligan. Iyan hapong taga-probinsya, taga-bansalan po, Davao del Sur. Karon, naana po yung problema na ito, karon, tingano, ilahang yung iduso, si Rimulya, kamahimong ombudsman. Bawa ng ano? Kaya ang plano, ana, pailan ng kaso, tanan si BP Sara, sila Pulong, si Mayor Baste, parawan na ito Duterte's 2028. So gumawa na. O gagi na, kita ginunay nito, nagkahangat 2 days ago, pailan na ito, disbarment case. Ang among gi-file, tanawaran niya, ako wala i-share, kamay na lang yung kayo. Story namin itong Baste, doon kinahanglan na kita mo pa yung criminal cases. Kaya katong pagdakot ni Tatay Digong, in just 2 days, na naman criminal cases na ito. Human na naman ito. Permahan na unta ito. Pero niingon mas tatay niya na ayaw sana. Dili sa taas concentrate sa dito sa Supreme Court. Kaya naabi yung tato TRO. TRO, isa ka TRO, sus nilapaw yung tawag sa Malacanang yate. So, naanay criminal cases. Wa, gi-file. Kaya magpaabot sa tamang panahon. Gi-file na mo, September 15. September 15, Monday. Unsay gihim mo sa acting ombudsman? Pagka 16, gipadalag suwat ang deputy ombudsman, giingnan nga, ikansila na ang docket number niya. Kaya nanay docket number, nanay pending case. Tama? Ikansila ng docket number, ipadala ta ng records Manila. Nakalimot siya, naday memorandum order number 5, dated May 5 of 2025, si dating ombudsman Martires, ordering a twin docketing rule sa tanang mga kaso, criminal o administrative. Okay? Full ombudsman to siya. Kani karon acting lang kay wala pa yung ombudsman. Pagka-realize niya, September 17, naghimo siya superseding memorandum. Unsa man to? Di pa walang bisa niya tong memorandum order sa full ombudsman, naapay retroactive effect 10 days before that. Lawa. Ang question na kanang acting ombudsman issue a superseding memorandum declaring as null and void or no effect. A memorandum issued by a full ombudsman. Kami mga abogado, bisan pag first year si kanila, pwede na. Kaya ang acting lang ka. Day-to-day operations lang ka. Pero sa ilaha, pwede.
may ikaduhang question. Can a memorandum order have a retroactive effect? 10 days lang ba yun? Siya rin nagbuot, 10 days lang. O sa may tuyo ka na, giiko lang yun itong amo ang kaso. Itong baste. Na ba yun? Selective. Kaya ang ipang-file ng mga kaso ni DPWH Secretary Vince Dizon, why appeal? So maunay na itako karon na isyuhan din siya unsay tawagan niya. Clearance sa ombudsman. Mo file na pud mi karon disbarment case. Na problema pa ko kung gisulti sila ha kinaamangoy rule ang disbarment dapat siya kuan kaning confidential. Unsaon ako magpahibalo karon sa JPC nga naa na may disbarment case bisan pagsigi o kanang unsay tao kani si na news to tanan. Dili mi pwede. Hello? Dili mi pwede mo pahibalo sa JPC ako. Kay abogado ko si Topacio kung wala sinangayo pasahilo kaniadto 6 years ago suspended yung tana akong igor. Ngayon isang pasahilo pero reprimanded siya with a warning. Mao itong pagtawag ni Atty. Topacio ko, pare, in-inform mo na yung GBC ko. Hindi ako. Anong ginawa mo? Tinawagan ko si Senator Amy Marcos. Tapos, pinareceive ko yung 7 copies sa kanya. Tapos, siya na ang nagpa-receive sa JBC. Bakit? Si Senator Amy Marcos, hindi na Executive Director for Membership and Committee Membership from Headquarters National PDP Laban. Tawagin natin Asla Pimentel. At kung meron dito mga agila, si Ate Asla Pimentel. Alright. Hanggang mag-ibig ang dala, PDP, kinabukasan sa Again, a round of applause please for Ate Asla Pimentel. sumayaw, pinin ang pababa. Ayan, mayong hapon ka natong tanan. May hapon! Kasi nasubrahan mo kapusog, di nakatubag. Mayong hapon sa nakagi-prepare na short? One na. Ako na. Okay. Short orientation lang niha kasi kanya atong event karon gisagol man ni nato sa atong strengthening of the Davao PDP Laban. So there are so many lectures that we have today. Those who attended today for this event will become associate members of PDP. So later on, we will be distributing the membership forms for you to fill out. Okay ba sa atong tanan? Ayan, okay sa atong tanan. At siguro tag-oath taking po doon niya, attorney yon, senatorny, senator doctor. Senadoktor. Ganun na lang ang tawag ko sa inyong dalawa. Si Senatorny at si Senadoktor. Kabalo mo, ang PDP is the best political party in the Philippines. Agree tayo? Yes! Yun si Tatay Digong, bagong pa to siya na dala sa Hague. The only political party in the Philippines right now is PDP. Ngano ka nakasulti si Tatay Digong adto nga isa ra daw kuno one political party in the Philippines because there is only one political party that is acting as the totoo pa na may prinsipyo. Totoo prinsipyo dito ayan palitan natin ng mic kasi palobat na yata siya. Pero sa PDP, wala ilobat. Di taga-kalobat? Kakalobat ba ang mga taga-Davao del Sur? No? Ilang tupag kay lobat na. The PDP is the country's political fiscalizer. Agree, Pani? Pag fiscalizer gani, pag naanagani mga sayo, mutingog yun na. Ganing na, gidiscuss ni Attorney Torion. Unsa ang Kongreso karon
Ang Kongreso karon nahimo na mafia, sabot-sabot na lang ta. Unya, ang sabot-sabot kinahanglan makakwarta ta. No? Kaya wag man sila kasabot-sabot para sa kaayuhan nato. Ang ilang isabot-sabot, nag-usap-usap para magka-pera. Tama, mali? Pero, nakakita ba mo atong study nga gipagawa sa Ateneo, sa uban pang mga kinsa ang political party nga walay nadawat sa flood control project? Isa ra, PDP Laban. So proud ta nga miyembro ta aning partido nga wala na apil. Kaya na sila gipagawas na listahan, labi na katong 2025 nga budget, way labot ang PDP, kay giit sa puwera nila ang PDP, kay di man ta musubok. Nga, tikasan nato ang katawhan sa Pilipinas. Ang PDP, ang iyang prinsipyo, gimension ka ganina ni Attorney Torion, 5 ka prinsipyo. Diri sa atong wala nga kamot. Katong mga bago sa PDP, kada tudlo sa atong kamot nagrepresent sa prinsipyo sa partido. Pinakataas, kay kinatasaan man, theism. O, pagtuo sa Diyos. Kining atong tudlo, authentic humanism, pagka makatao. Di ba? Mahiya naman kayo, pero tulo na sa iyan. Kinsa dapat ang mauwaw? Ang gobyerno magapangawat. Kining atong ring finger, mo ni ang enlightened nationalism. Pag magninyo ta, atong ring, ibutang diri, di ba? Kay nangasawa ta. Sa PDP, pag pamembro ta sa PDP, ang atong nasod, giisip nato ang atong asawa. Buti pasabot, mahalon nato. Tama? Kusog kay tingog si RJ, tama daw. Ring finger. Kinig niya, muli ang atong tudlo, ang atong shared prosperity, ang ekonomiya nato sa Pilipinas. Nakapo diri ang atong nakaangkla ang basic objective sa PDP Laban, which is federalism. Kapag okay ang atong ekonomiya, okay po ang panginabuhi sa katawhan. Shared prosperity, walay mabilin. Pero may isulti ni Tatay Digong sa ato kanyan to, no one should be left behind. Karon, daghan ay ang larga. Kaganina na ako'y nabasa sa text na daw sa Middle East si dating Speaker Martin Romualdez. Naglupad-lupad na sila. O, di ba? Tuwa daw sa Spain. Gikan sa Paris, nga na po Spain. Sige, kinsa ni? Sabi ko. Imba sila nga, ayaw na mong panulong o kuan, ayaw na mong panulong o Malacanang. Kaya nigato ninyo Malacanang, wag man dito kuan. Nagtago-tago naman to. Mura na ta nag-hide and seek no? Asa na sila nagpaingon. And kanina itong hinliliit, kumingking nato is consultative and participatory democracy. Kay sa PDP, pantay-pantay kitang tanan. Ang decision making ginahimo sa tanan, dili lamang kung kinsay nakalingkod na presidente sa partido. Mao gihapon na ang atong gusto sa atong mga kalugaran, sa atong mga local government units. Mao pud na ang damgo nato dinhi sa PDP na kinahanglan ang matag usa dunay involvement sa decision making. Ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. And what is the mantra of PDP? The mantra of PDP is the poor first, the poorest first, the poor second. Buong ipasabot, nakitang tanan, maski unsa anta sa atong katilingman o sa atong panginabuhian, hunaon nato ang pobre.
Kaya ang gusto sa PDP is strengthen ang middle class. We have to strengthen the middle class o pagamyo nato ang agwat sa mga sapian o sa mga pobre. Karon, grabe na kayo, no? Ang akap, ang tupad, ang AIX, ipanghatag nila kuno para makaano sa ato, pero ginabawasan gihapon nila. Pila naman ang ilang gipulsa? Bilyon-bilyon na kwarta. Kinsa diri sa ato nakatanaw og actual nakatong kwarta nga mura nag ano, nasa lamesa. Kinsa diri? Taas ka mo, wala. Panantano, kita-kita nato sa atong kinabuhi na daghan kay kwarta. Unya, unsa to? Ginaprepara nila para ihatag sa usang ka tawo. Mali-malit na nga kwarta, i-deliver sa balay. Naay nag-post. No, kani, i-share din ako. Kay naay nag-post. Ang sabi nung nag-post, dili daw tinuod nga maka-adto sa subdivision ni ano? Manila Forbes Park. Tanawa, kalimot na ko sa ilang ano, kaliman tataga dito. Dili daw tinuod na nag-deliver dito kwarta kay lisod daw maka-enter sa gate kung dili ka lalo. Kabalo mo, tinuod na kung ordinaryo ka na residente sa Forbes Park. Puro na sila sapian, pero nagyapon na sila yung level sa mga sapian. Pero, kini nga impormasyon, si Martin Romualdez, dili lang siya ordinaryo nga miyembro o tagapuyo dito. Alam niyo ba na si Martin Romualdez is a golden donor of the Manila Polo Club and the Forbes Park. Unsa man gamay na sila ang golden donor nga ginatawag. Wato ka dito sa Forbes Park Club. Naadid to nakabutang kung kinsay ilang mga golden donor. Buti pa sagot dagkong kwarta nga gidonate sa ilang club. Ikaduha nga informasyon nga pinaka-importante. Si Martin Romualdez used to be the chairman of the board of directors. So pila na may pagtawag din ha sa gwardya. Oy, gwardya, na ako imuabot din ha kasakyanan nga mga isa akong balay. Ipasulod na na. Nakatimbre na sa gwardya nga unsa na ay plate number o sakyanan nga moabot. So, nagbakak ba? Nagbinakak ba si Gutesa sa iyong testimony? Wala. Kinsay bakakon? Ha? Ang mga kawatan. Kay ang kawatan, asawa sa sinungaling. Ang kawatan, asawa sa sinungaling. Ang PDP, no? Daghan o programa nga ginapatupad. Kung tanawon ninyo sa achievement ni Tatay Digong, iyang una pirmi ang kapobrihon o ang mga pobre tungod kay ingon gibiya, no one should be left behind. Dili pwede nga naay mahibilin kanato nga dili serbisyohan. Kumusta ang atong mga medical health program sa Pilipinas? Grabe no, gikuha ang kwarta, gikan sa PhilHealth, kay ibutang sa infrastructure, kay dako man kaayo o kickback pag nasa infrastructure ang kwarta. Pag nasa health, dili man ang makickback. Kay direkta man ang serbisyo sa tao, paingon man sa tambal, paingon man sa atong hospital. Pero ang infrastructure, ang flood control, sa ibang una pagkaroon, ang Ilocos Norte na flood control, na guba. Nakabasa na mo, karong puntaga? Ang Ginoo na yun ang gapanghatag o gano'n, pamahagi para
unsa ang mga korupsyon sa tibuok Pilipinas. Dili na lang sa Metro Manila, pati sa mga probinsya nato. Naglinog ang naglinog ang Cebu. Sa to'y ligamas sa ang poste, gamay kayo ang poste. Tapos, gibuhusan ng makapal na para gwapag-gwapag tanawon, paglinog, nawala na po. O, di ba? Kay nakita ko kung saan korupsyon nato nga agian sa Pilipinas. Musugot pa bata nga madugay pa ni mga gobyerno. Dili na. Kinahanglan manawagan yun ta o kusgo nato ang atong panawagan para sa iyang akong pangutana sa inyong tanaw. Madutlan pa ba ni silang uwaw? Madutlan pa bang uwaw? Dili madutlan og uwaw. So unsa ni atong buhatan kung dili madutlan og uwaw? Mag-snap election na lang ta. Barangon daw. Barangon na lang daw na to. Pero kay dalo mo, ang pinaka-importante, itang mga Pilipino, sa PDP, labi na, tiisan ang atong una nga prinsipyo, kung ipasabot, mag-ampo, yun maayo sa Ginoo. Tungod kay ang atong pag-ampo, sigurado ta nga dili mahimo ang Ginoo, dili mo tuwag sa atong pag-ampo. Busa sa PDP, padayon ang atong pag-ampo, padayon ang atong pakibisog, padayon ang atong pagpadayag sa gobyerno nga dissatisfied na ta. Kini, dahil bagong news na ginawas kaganina, mayroon daw si Senator Ping Lacson na nag-iisip na ako mag-resign bilang Blue Ribbon Committee. Oy, Senator Lacson, ayaw pagpakyot. Resign diretso nga nang kahuna-huna pa lang, di ba? Nagpapakyot ka ba? Huwag kang magpakyot dahil hindi ka cute. Sabihin natin, Lacson, hindi ka cute. Lacson, hindi ka cute. Hindi kailangan magpakyot. Huwag mo nang isipin gawin mo. At sabi niya, parang dissatisfied daw ang kanyang mga kasamahang senador. Senator Lacson, hindi lang ang mga kasama mong senador ang dissatisfied, mas dissatisfied pa ang taong bayan. Tama, hindi? Lalo man na nagsige magposto ng Blue Ribbon Committee hearing. Nagaghan may gusto mag-testimony. Tama ba na iposto? Magsiging posto ng Blue Ribbon Committee hearing kay basin kahilot-hiloton pa kung sa'y testimony. Kinahanglan kita diri sa PDP, kita diri sa Davao. Kabalungod, una tayong event po kaganina sa Manila, kasabay nato. Kahit daghan na kaayo mga katawhan na gusto nila madungog ang ilang mga tingog. Nais natin na iparating ang ating boses, ang dissatisfaction natin bilang mga mamayan sa ratings na mga lumalabas. Anong sabi? Tumaas daw yung rating ni BBM ng 10%. Naninood ba di siya, naninood ang pamakak. Tinuod ba nga din sa Mindanao, nitaas daw yung rating. Bot, di mo. Bot, di mo. Murag iyang binubola mo yung sarili mo. Di ba? Dili ang taong bayan ang nangbobola sa kanya, siya mismo ang nangbobola sa kanyang sarili. Agree mo nga? Diri sa PDP, kita
padayon ta. Naimining sa una ang PDP, katong bagong pa, 1982 maninamong na. Ang PDP, Pilipinas dapat sa Pilipino. Pero napaisa kami ni nga pamahaw dala panihapon. Kaya agree ka ko yan, di ba? Mga orig-orig ng PDP. Pamahaw dala panihapon kasi yung almusal hanggang hapunan, isang kainan na lang. Pero ngayon, ang ganda na ng lugar natin. O palakpakan naman natin ang Davao del Sur. Kasi hindi na dili na pamahaw dala panihapon. At pati hapon, pamahaw dala panihapon, pero way undang og kaon. Sakto? Kay mura ganin na naman mo sige kaon. Daghan pagkaon, dili pa gutom. Because ang atong kasing-kasing o ang atong hunahuna nagkahiusa na kinahanglan mag-uhon nato ang Pilipinas. Kinsa ba ang paglaom sa Pilipinas? Pangutanan. Kinsay paglaom sa Pilipinas? Inday Sara. Si Inday Sara, ilipod na siya pwede kung wala kitang tanan. Ang una nga paglaom sa Pilipinas, ikaw o ako. Kitang tanan. Pero kitang tanan, doon ay kinahanglan tanawon ang taon na leader na magtinun-alay sa iyang serbisyo. Bakit tayo sa PDP at saka dito sa Davao, sa Mindanao, gusto natin ang leadership ni Inday Sara at ni Tatay Digong? Dahil alam natin na ang Davao City ay walang kurakot, walang utang. Alam niyo ba na ang bawat isa sa atin, nagtagalog ko kay nag-live manggundisi ikuan, digos, kusog digos. So, i-share ko sa PTP, may nanonood sa atin na na ibang lahi. Kasi kung ako lang pagbunon, mag-Mindanao Independence na lang ta. Kay sakit maghulo ng mga Tagalosong, di man maminaw. Sige lang, ilag ang mga leader dito, nga mga pangit o ugali, no? Sige pagnakaw, isa ba itong nabubuo dito sa ila, di ba? Pwede ba na? Pero, since Pilipinas tayo, alam niyo, si Inday Sara, excited ako na siya maging presidente. Bakit? I am hoping and I am counting on her na kung unsay iyang gihimo sa Davao City, gagawin niya sa buong Pilipinas. Ano ba ang ginawa ni Inday Sara? Nung siya ay naging mayor, binayaran lahat ng utang ng Davao City, kung kaya zero debt ang Davao City ngayon. Excited kayo na mawala ang utang niyo? Kasi nakahibalo kinso kung magpilay ng utang. Ha? Kasi nakabalo. Kasi kung ako kabalo na mo'y utang. 142,000 per person. Pati bagong panganak. Ha? Basig kang ngisi-ngisi mo, ako'y utang. Uy, proud ko kayo ko'y utang. Uy, ayaw mo. Kay naakay utang. O taas ang kamot sa walay utang. Wala din mo taas, kay tanan-tan ay utang. Manini na 104,000 pesos per person ay meron ng utang. At anong nangyari? Sabi, babalik yung pera sa PhilHealth, pero mangungutang pa din pala ng $800 billion. Samot kadako. Kadako ba? 800 billion yung uutangin. Tama ba, Attorney Torion? Last week lang, nag-announce si BBM. Mangungutang daw ulit ang Pilipinas sa World Bank ng 800 billion. Naan tayo utang, kada usa sa ato, dugangan pa. Musugot bataan nga magsige na lang tagpangutang? O gusto natin magkaroon ng presidente
mabayaran ang utang. Alam niyo, yan yung pinaka number one bakit gusto ko si Inday Sara. Because bilang nanay ng Davao City, she has proven her worth. And she has proven na kapag sinabi niya, gusto kong mabayaran ang utang ng Davao, binayaran niya. And excited ako na pagka siya naging presidente, hindi man kaagad-agad, pero magiging programa niya ang pagbabayad ng utang ng Pilipinas at palalaguin ang Pilipinas. Excited ba kayo doon? O, palakpakan naman na may kasamang hiyawan! Duterte! 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 Ayan. Dito sa PDP ay tuloy-tuloy ang ating pag-aaral, tuloy-tuloy ang ating mga ginagawa dahil hindi nakukuha sa isang araw ang pagbabago. Kaya sa PDP, meron po tayong continuing education. Ibig sabihin, ang pag-aaral natin kung paano mapabuti ang Pilipinas at paano mapabuti ang ating mga probinsya at ating mga lokal na pamahalaan ay tuloy-tuloy walang tulugan. Dahil ang Pilipinas ay dapat para sa mga Pilipino. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang alam ko, mahaba pa yung ang ating programa kasi may mga dadating pa tayong mga panauhin. Aside from that, we would like to get your opinion dahil itong ginagawa natin, hindi lang ito brief sa inyo. Gusto natin marinig kayo kasi tandaan natin ano yung sinabi natin kanina, consultative and participatory democracy. Lahat ng mga leaders na nandito, dahil itong ginagawa natin, ay kasama sa ating programa, People's Congress for Truth and Action. Ito ay kongreso ng taong bayan. Dahil sino ba ang tunay na kongreso? Hindi yung mga representatives ninyo na hindi man lang nagtatanong. Ang tunay na kongreso ay tayo mamamayang Pilipino. Kaya, mas maigi na marinig natin mula sa mga leaders na nandito, present ang lahat ng municipality, tama RJ? Yes. Ay representative tayo sa bawat munisipyo at bawat syudad dito sa Davao del Sur. Kung kaya, bibigyan natin ng pagkakataon na kayo naman ang magsalita because governance is not one way. Ang tamang governance ay kailangan lahi ng taong bayan ang marinig. So let's proceed to the next part of our program. RJ, Okay, the next one will be our open forum. Now, the questions will be coming from you, yung mga gusto ninyong pangutana. Pwede nila i-answer kung kinsa inyong gustong pangutanon, even from Dr. Richard Mata, and even from Attorney Solito.